Ngayon ay tayo magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Ngayon po tayo ay ang title ng ating pong pag-aaralan ay Conflict Through the Centuries. Ang tunggalian o ang conflict o labanan sa loob ng mga siglo. Ibig sabihin sa napakahabang panahon. Ano po? At ang pag-aaral natin ngayon mga kapatid ay magpo-focus sa Daniel 2. At pag-aaralan natin ang propesiyang ito, ang tinatawag nating time prophecy. Ano po, ito ay yung kung saan tumutukoy sa period of time. At pag-aaralan natin ang propesiya at ikukumpara natin sa history. Ano po? At pag-aaralan natin ang mga kasaysayan ng mga kaharian, ang mga simbolo ng mga kaharian na ipinakita ano po sa Daniel 2. So tayo po ay bago tayo um magpatuloy, hinihiling ko po na tayo sumandali muling manalangin. Tayo po yung manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos sa aming pong pag-aaral ngayong gabi. Kami humihiling ng inyong tulong, ng inyong Panginoong banal na Espiritu. Alam namin na sa aming sariling kakayanan ay imposible naming maunawaan ang mga bagay na ito sapagkat ito ay mga lihim at mga misteryo na inyong ipinahayag sa inyo, Panginoong bayan. Ngunit alam namin na ito'y inyong ipinahayag sa amin upang ito'y aming maunawaan. At sa tulong ninyo, Panginoon, amin itong maunawaan. Nagpapasalamat kami sa katiyakan na kayo'y aming makakasama at inyo, Panginoon, itatanim sa puso't isipan namin ng mga bagay na ito upang ito'y magamit namin sa aming buhay at magbago sa aming buhay at magbunga sa aming buhay, Panginoon, ng karakter ng aming Panginoon Hesukristo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon, mga kapatid, ayan, ano pong nangyari? Okay. Atin pong balikan ang ilan sa mga paraan ng pagpapaliwanag. Bago tayo mag-delve in, bago tayo mag-dive dito sa ating pag-aaral na ito, atin pong balikan. Mahalagang maunawaan natin mga kapatid ang ilan sa mga paraan ng pagpapaliwanag ng propesiya na popular sa panahon natin ngayon. At hindi lahat sa mga pamamaraan na ito ay katotohanan. Ano po? O nagsasabi ng tamang pag-i-interpret o pagpapaliwanag ng propesiya. Ang una ay ang preterist na nagsasabi na lahat ng mga propesiya na mababasa natin sa Biblia, especially sa Daniel at sa Revelation, ang lahat ng mga bagay na nakasulat dito ay mga bagay na nakaraan na o ito'y history na. Ano po? From the word pre or before. Ano po? Ibig sabihin lahat ng mga nakasulat dito ay nakalipas na at ito ay hindi na relevant sa ating kapanahunan ngayon. Ang sunod naman uri ng pagpapaliwanag ay tinatawag na futurist, from the word future. Ano po? Ang ibig sabihin, sinasabi ng pagpapaliwanag na ito, ng mga naniniwala sa paraan ng pagpapaliwanag na ito na lahat ng mga bagay na nakasulat sa propesiya tulad ng Daniel at Revelation, ano po, ay mga bagay na mangyayari pa lamang. Ngayon mga kapatid, ang atin pong paraan ng pagpapaliwanag, ang uri o paraan pagpapaliwanag na atin pong ginagamit ay yung tinatawag na historicist. Ano po? Historicist. From the word history. Na ang ibig sabihin, ang mga propesiya sa aklat ng Daniel at Revelation ay nagsisimula sa panahon ng nagsulat na propeta tulad ni Daniel. Sa panahon ni Daniel, nagsimula ang panahon patuloy hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin, ang propesiya ay ating maipaliliwanag na sabay na gumagalaw sa paglakad ng panahon. Ibig sabihin, ang iba ng mga nakasulat sa aklat ng Daniel ay mga bagay na nakalipas na. At makikita natin yan mamaya. Ang iba naman ay nagaganap sa ating kapanahunan ngayon at ang iba ay mga bagay na mangyayari pa lamang sa hinaharap. Yun po ang ating paraan ng pagpapaliwanag ng propesiya na ating gagamitin at aking pinaniniwalaan na ano po, tamang interpretasyon ng pagpapaliwanag ng propesiya. So kung
Ito po yung naunawaan natin, atin pong titingnan. At isa rin po sa napakahalagang maunawaan natin ang paraan ng Diyos ng pagtuturo sa kanyang bayan o sa atin. Ano po? Ay yung tinatawag nating repetition. Ano po yung repetition sa Tagalog? Pag-uulit. Mapapansin natin sa Biblia, bakit may 4 na gospel tulad ng Matthew, Mark, Luke, and John? Pag ito'y parang mababasa natin, pagbabasahin natin ang gospel ay parang pare-parehos na kwento. Pare-parehong kwento lang naman. Pero ang mayroon lang mga nadadagdag o mayroon lamang ibang detalye na nadadagdag. Dahil ang Panginoon ay nais niya na talagang tumanim sa atin ang kanyang mga aral ay kanyang ginagamit yung tinatawag na repeat and enlarge. Kaya makikita natin ganun din ang propesiya, lalo't higit sa pag-aaral ng aklat ng Daniel. Makikita natin ay bawat propesiya sa aklat ng Daniel, tulad ng Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 and 9, and Daniel 10 to 12, ay mga propesiya na tumutukoy sa parehas lamang na panahon pero nagdadagdag ng mga impormasyon, especially na sa mga panahon ng sa huling kapanahunan. Tingnan natin. Ang Daniel 2 ay nagbibigay ng malawak na balangkas o outline. Ito'y tinatawag nating outline prophecy ng kasaysayan mula sa panahon ni Daniel patungo sa ating kapanahunan at hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin ito ay very general. Ang Daniel 2, mga kapatid, ay sinasabi nating foundation or yung parang basic na kailangan nating maunawaan para maunawaan natin ang buong aklat ng Daniel, ang mga propesiya sa aklat ng Daniel. So, yan ay outline ng kasaysayan, mga kapatid, na ipinahayag ng Panginoon kay Haring Nabucodonosor at ganoon din pinaliwanag sa pamagitan ni Daniel, ang halos 1,000 years na history sa hinaharap mula sa panahon ni Daniel hanggang sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, kahit sa panahon natin, may hinaharap pa rin yun. Yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, yun ay hinaharap pa in our point of view. Ngayon, yung Daniel 7 ay ganun din, tumutukoy sa parehong panahon. At ibang mga simbolismo lamang ang ginagamit, ngunit nagpapalawak sa mga pangyayari sa huling kapanahunan. Ibig sabihin, ito'y nagbibigay ng mas malawak na detalye pagdating doon sa mga huling part, sa huling kapanahunan ng kasaysayan ng sanlibutan. Kaya pagdating natin sa pag napag-aralan natin Daniel 2, ganito, pagdating natin sa Daniel 7 ay ganun pa rin, parehas na mga kaharian pero mayroon lang mga nadagdag. And then pagdating natin sa 8 and 9, ganun pa rin. Sa 8 and 9, iba lang din ang mga simbolismo pero parehas na mga kaharian, parehong panahon, at mayroon lang mga nadagdag na mga ilang detalye. Pagdating natin sa Daniel 10 hanggang 12, ay makikita natin na doon na talaga i-unpack. Parehong panahon, parehong time, prophecy, parehong panahon. Yung panahon mula sa panahon ni Daniel hanggang sa pagdating ng Panginoon, pero may ibang may ibang paraan ng pagpapahayag ng Panginoon talagang maliwanag at mas literal at may mga dagdag na mga Hello? Naririnig niyo po ba ako na maayos? Kasi sabi dito ay your internet connection is weak. Yes Sabihin po. niyo po pag ako'y nagpuputol-putol. Okay? Ayan. So, yun po, So, may nadadagdag lang ng mga detalye para lalo tigit pagdating sa huling kapanahonan upang mas maging malinaw sa kanyang bayan, lalo tigit sa akin at sa inyo at sa akin, sa panahon natin ngayon. Ngayon, mga kapatid, ayan. Sino pong nagbasa ng Daniel 2? Yan. Daniel chapter 2. Sinabi po natin last time na basahin natin Daniel chapter 2. Ano pong nangyari kay Haring Nabucodonosor isang gabi? Kung kayo po ay bago at ang background po ng Daniel ay sina Daniel, ang setting ay nasaan po? Nasa Babylonia, na ngayon ay nasa Iraq.
ano po, ngayon ay Iraq. Which is, nung panahon yun, ang Babylonia, ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ngayon, ang hari ng Babylonia ng panahon yun ay si Haring Nabucodonosor. At sa Daniel 2 ay mayroong nangyari kay Haring Nabucodonosor isang gabi. Anong nangyari sa kanya? Sino po ang Na pwede? naginip. Yan, Daniel 2 chapter 1, Daniel chapter 2 verse 1, siya ay nanaginip. Naginip. Yan. So, hindi na po natin masyadong babasahin yung mga verse kasi po ito pong slides ko ay nasa 130 slides. Pag hindi po tayo binasa natin lahat, ay tayo aabuti ng alas 11. Ano po? So, sundan niyo po ako kung mayroon po kayong papel, ay inyo pong isulat yung mga verses at inyo pong basahin. Or sabi ko po sa inyo, kaya po pinabasa ko sa inyo ang buong chapter 2 bago tayo magsimula. Ano po? Ngayon, question number 2. Anong hiningi ni Nebuchadnezzar sa mga pantas sa kanyang kaharian sa kinaumagahan? Gusto Mga niyang ipa-explain sa kanila kung yan, ano yung panaginip na gusto na nakita niya. yan. Nasabihin sa kanya ang kanyang Gusto rin panaginip. gusto rin yata niya gusto rin niyang ipahula kung ano yung panaginip na Yan. panaginipan niya. Tama, tama. Ayan. Ngayon mga kapatid, ang Pero naano po ako tundan brother. Opo, okay po. So, Ano po ako dun sa hari, masyadong parang awkward. ah, tama, tama. Ayan. So, ngayon mga kapatid, isang bagay ang gusto kong makita. Bakit kay Haring Nabukadnezar ipinakita ang panaginip? Bakit hindi kay Daniel? Bakit Kasi hindi mapagmataas na eh. Ulo. po? Eh, kasi siya yung hari. Siya Kasi yung siya. gold. Ayan. So, siya yung Haring Goal. Or, alam nyo, mga kapatid, this is the way of God. Alam nyo, kung makikita natin, Daniel and his three friends ay pinadala, o sabi nga natin may purpose ang Panginoon. Dinala sila doon sa Babylonia para maging mga missionaries. Ano po? At alam niyo si Haring Nabukadnezar, makikita natin dito na isang haring pagano o hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Bakit sa kanya ipinakita ang panaginip? Ito ay ang pagkuha ng Panginoon ng atensyon kay Haring Nabukadnezar. Ito ay para ipakita na God cares. Alam niyo yun, ang ang Panginoon ay concerned sa bawat tao. Kung minsan isipin natin, si Haring Nabukadnezar, bakit siya ang pinili ng Panginoon para magkaroon ng panaginip na yon? Mga kapatid, alam niyo ba na ang aklat ng Daniel, mula chapter 1 hanggang chapter 7, ay nasulat sa wikang Aramaic? Na ang Aramaic, mga kapatid, ay ang salita ng mga taga-Babylonia. Bakit hindi Hebrew? Yung 8 hanggang 12 ay Hebrew na. Bakit yung chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 hanggang chapter 7 ay Aramaic? Ito'y nagpapakita mga kapatid na ito ay para talagang itong vision na ito, itong mensahe na ito ay para sa mga taga-Babylonia, para kay Nebuchadnezzar, para sa mga tao na nasa Babylonia, mga kapatid. Bakit yung 8 hanggang 12? Pagdating natin ng 8 hanggang 12, mapapansin natin yung mga katagang ang iyong bayan or your people, your people, your people, o Daniel, your people. This 8 hanggang 12 ay mas malalalim at mas tumutukoy sa bayan ng Diyos. Pero yung 1 hanggang 7, mga kapatid, this message is not only for Daniel but also for King Nebuchadnezzar. At makikita natin din mga kapatid yung pag-ibig ng Diyos na akala natin ang Panginoon nagkikir lang para sa mga taga-Israel o yung sa kanyang bayan lang o sa Israelita. No. Alam niyo po ba na Daniel 1 hanggang 4, ano po, ay makikita natin yung testimony ni Nebuchadnezzar bilang mula sa pagiging isang paganong hari hanggang siya ay ma-convert. And God is looking
he is seeking for people. Siya ay hinahanap niya ang bayan at hindi siya namimili, mga kapatid. Hari man yan, isa man yang hidden. Pag minsan iniisip natin, mga Kristiyano lang ang mahal ng Panginoon. Mga kapatid, mahal ng Panginoon kahit mga Muslim, kahit mga atheist, kahit yung mga Buddhist, mga agnostic, mahal ng Panginoon lahat ng tao at kanyang nagsusugo siya ng tao para bigyan ng pagkakataon ng mga taong iyon na makaalam ng katotohanan. Nakakita natin, mga kapatid, dito ang pag-ibig. Sa simula pa lang nakita natin na God is calling Nebuchadnezzar's attention. Kinukuha niya ang atensyon ni Nebuchadnezzar. Ano po? Ngayon, nakita natin na anong nangyari sa kanya pagkagising niya sa umaga. Nakalimutan niya yung panaginip niya. Ano po? Ngayon, gano'n naman talaga tayo. Pag minsan, nananaginip tayo sa gabi, tapos pagdating sa umaga, nakakalimutan na natin, hindi po ba? Pag minsan, syempre, naparami lang yung kain na, parami lang ang kain natin ng gabi, or may iniisip tayo bago tayo matulog, or tayo ay napagod, tayo nagkakapanaginip. Pero pagdating sa umaga, ay nakakalimutan na natin. Pero alam ni Nebuchadnezzar na itong kanyang panaginip na ito, noong gabi, actually, ito yung nagbigay sa kanya ng hindi pagkatulog. At siya nanaginip at siya hindi makatulog. Kaya kinaumagahan, alam niya na napakahalaga ng panaginip na yon, ay hiniling niya sa kanyang, pinatawag niya ang kanyang mga, ang kanyang mga pantas na mga lalaki. Alam niyo, sa mga kaharian ng panahon na yon, mayroong mga tinatawag na astrologers, mga enchanters, yung kanyang mga pari, ng mga na silang nakikipag-usap sa mga spiritual o sa mga Diyos nila. Napakaraming Diyos sa Babylonia. Na sa kanyang pagkakaalam kay Nebuchadnezzar, ito ang mga makatutulong sa akin para ipaliwanag ang panaginip. Pero ano pong nangyari? Anong nangyari kay Haring Nebuchadnezzar? Anong nangyari sa kanyang panaginip? Ano ang pagkakaiba? Sa pagkakataong ito, dati, yun kasi ang kanilang ginagawa noon. Pag nananaginip ang hari, tatawagin niya ang kanyang mapanta, sasabihin niya ang panaginip at sasabihin nila kung anong ibig sabihin. Pwede silang gumawa ng kung anong mga ibig sabihin kahit wala naman yung ibig sabihin ang mga pantas noon. Kasi siyempre nandun sila, sinuswelduhan sila. Ano po? Ngayon, nakalimutan. Nakalimutan niya ang kanyang panaginip. Sabi ni Hari Nabucodonosor, sabi niya, kailangan niyo ipaliwanag itong panaginip ko. Alam ko na napakahalaga nitong panaginip na ito. Pero sabi ng kanyang mga astrologers doon, yung mga tumitingin sa mga bituin, nagbabasa ng palad, o yung naglalagay ng tawas sa tubig, o nagpapatak ng kandila sa tubig, o may bolang kristal, yan yung mga ginagawa nila noon. Pero sabi nila, sabihin mo sa amin, mahal na hari, kung ano ang iyong panaginip. Sabi ni Haring Nabucodonosor, yun nga ang problema eh. Nakalimutan ko yung aking panaginip. Ngayon, kung talagang totoo kayo, at totoong kayo ay nakikipag-usap sa mga Diyos, o totoo yung inyong mga bolang kristal na yan, o yung mga tawas na yan, sabihin niyo sa akin ang aking panaginip. So may purpose, mga kapatid, kung bakit ipinalimot ng Panginoon kay Haring Nabucodonosor ang bagay na ito, ang panaginip na ito sa kanya. Mga kapatid, nagsimula ang aklat ng Daniel na parang parang natatalo, o ang Diyos ng Israel ay natalo sapagkat nasakop ng Babylonia ang Israel, hindi po ba ang Huda? Pero dito sa pagkakataong ito, dito sa chapter 2, ay makikita natin na kung papaanong babaliktarin ng Panginoon ang pagkakataon, kung papaanong itataas ng Panginoon ang kanyang pangalan sa pamamagitan lamang ng panaginip. Pag minsan, mga kapatid, iniisip natin pag minsan sa buhay natin na tayo ay nasasadlak sa parang very down ang ating buhay. At nag-iisip tayo kung papaano ang Panginoon ay gagawin natin sa buhay natin na iaangat niya tayo, o tayo ay kanyang hahanguin mula sa pag minsan iniisip natin na there is something na extraordinary na mangyayari para
kailangan ng miracle para ako ay kanyang kanyang iahon. Pero dito mga kapatid, anong ginamit ng Panginoon? Just a dream. Panaginip mga kapatid. Ngayon, naipaliwanag ba ng mga pantas sa Babylonia ang kanyang panaginip? Ayon sa Daniel 2 verse 6 to 11, ano po? Hindi nila maipaliwanag ang kanyang panaginip. Bakit po mga kapatid? Itong mga astrologers na ito na nagchanting, nagsasayaw-sayaw sila o parang mga ritual nila para ipaliwanag ang panaginip, hindi nila maipapaliwanag. At sila mismo ang nagsabi mga kapatid na wala sa karunungan ng sanlibutan, walang makapagpapaliwanag ano po ng panaginip. Ang sabi nila, itong hinihiling ng hari, walang ibang hari na humiling ng ganito. Ano po? At walang ibang makapagpapaliwanag walang makapagbibigay sa hari ng kanyang hinihiling. Tanging ang Diyos lamang ng tahanan ng mga sa langit. Sila mismo ang umamin na sila ay ano po, walang magagawa kundi ang Diyos lamang na mga nakatahan sa langit ang makapagpapaliwanag. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito mga kapatid ay wala kumpara sa karunungan ng Diyos. Ano po? Bakit? Sapagkat pinapakita ng Diyos, mga kapatid, na walang halaga. Ano po? Pinapawalang halaga ng Diyos ang karunungan ng sanlibutan ito. So, mga kapatid, yung mga pinakamatatalinong tao o mga pantas na tinatawag na wise men ng Babylonia ay hindi makapagpaliwanag, hindi nila maibigay ang panaginip ng hari. Sapagkat mga kapatid, makikita natin mga kapatid, sa Daniel 2, hindi nila may paliwanag ang panaginip. Hindi nila masabi. Sa Daniel 4, hindi nila kayang ipaliwanag ang panaginip kahit sabihin niya sa kanila ang panaginip. Kahit sabihin ni Nebuchadnezzar ang panaginip sa kanila, hindi pa rin nila maipaliwanag. Bakit po? Dahil ang mga bagay na ito sa Daniel 5, noong nagpa-party sila at mayroong sumulat na kamay sa dingding, hindi rin nila maipaliwanag kung ano yung sulat na yon. Bakit po? Ang mga bagay na ito mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13 and 14, anong sabi? Ang mga bagay namang ito'y sinasalita hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao. Ang mga bagay na galing sa Diyos, ang panaginip na ito'y galing sa Diyos, mga kapatid. Ito'y hindi pwedeng ipaliwanag ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Anong ibig sabihin nito? Sa verse 14 ito po ang sinasabi. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Yung mga tao doon, ang kanilang mga pinag-aralan ay mga panggagaway, mga enchantment, mga kung ano-ano na hindi nanggaling sa Diyos. Hindi yun karunungan ng Diyos. Ano po? Ngunit, ang sabi dito, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan. Ito ay kamangmangan sa Kanya. At hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisayasat ayon sa Espiritu. Anong ibig sabihin po nun? Ang mga bagay ng Espiritu, mga bagay ng Diyos ay mauunawaan lamang sa pamamagitan ng mga bagay na espiritual. Anong ibig sabihin nun? Kung ang mga bagay na karunungan ay galing sa Diyos, sino lamang ang makapagpapaliwanag nun? Ang Diyos lamang, mga kapatid. Yan ay ayon sa Biblia. Kaya, pag minsan, nakikita natin, may mga doctors, may mga PhD, may mga lawyers, may mga napakadami nilang mga natapos pero pag tinanong mo sa Biblia, pag tinanong mo sa ng mga bagay na ayon sa espiritual, ay hindi nila maunawaan. Hindi nila magets. Bakit po? Dahil kahit gaano karaming kaalaman
dito sa sanlibutan, pag-aralan mo, ikay maging PhD, DMD, MD, kung ano mang D, yung iyong nasa pangalan. Hindi yan sapat, mga kapatid, para maunawaan ang bagay ng Diyos. Maliban na ipaliwanag at ibigay ng Panginoon ang karunungan na nanggagaling sa langit. Kaya, mga kapatid, sa kanyang galit, ipinag-utos ni Nebuchadnezzar sa Daniel 2:12-13 nang siya ay mapiko na, sabi ng kanyang mga mahal na hari, walang sabi ng mahal na hari, aba, laki ng sinusweldo ko sa inyo. Ang tagal niyo na pala akong niloloko. Ay siguro yung mga panaginip ko dati ay gumagawa-gawa lang kayo ng inyong mga paliwanag. Na totoo naman. Di po ba? Ay kung ikaw nga ang hari, ikay magagalit. Ngayon ko kailangan ng inyong serbisyo. Hindi po ba? Ay si Haring Nebuchadnezzar ay anong sabi niya? Ang laki yung sweldo ah. Ang dami kong nang ginagastos para sa inyo. May pangasariling pabahay pa kayo. Ngayon, kaya kanyang ipinapatay. Ngayon mga kapatid, pag ikaw ang hari ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, pag ikaw ay nagalit, ikaw ang hari, kung anong sabihin mo, batas. Pero dito yung nagpapakita ng pagiging padalos-dalos ni Haring Nebuchadnezzar. Pero dahil siya ay alam niya na napakahalaga nitong panaginip na ito at walang makapagpaliwanag sa kanyang kaharian, kaya siya ay prostrated, mga kapatid. In time of crisis, mga kapatid, kapag ikay na prostrate, napakaraming mga maling desisyon ang iyong padalos-dalos na desisyon iyong magagawa. Pero, mga kapatid, in time of crisis, ay mayroong sagot ang Panginoon. Sa pamamagitan ni Daniel, isinugo ng Panginoon si Daniel sa sa panahong ito, because there is a crisis. Alam nyo, ang iba sa atin dito ay kahit ako nakaka-relate tayo kay Nebuchadnezzar. Alam niyo po ba na ito'y kwento, pero makikita natin na bawat isa sa atin, mga kapatid, ay Nebuchadnezzar. Marami tayong mga katanungan at maraming mga bagay tinatawag tayo ng Panginoon, kinukuha ng Panginoon yung ating atensyon. Pero hindi natin alam kung saan magsisimula. Pag minsan, hindi natin alam kung ano itong mga bagay na ito na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. At pag minsan nagsisend ang Panginoon ng Daniel sa buhay natin para ipaliwanag sa atin at para ipahayag sa atin ang purpose ng buhay natin, ang ating hinaharap. Ngayon mga kapatid, dumating si Ariok sa tahanan na Daniel, kumatok. At ang sabi ay lumabas kayo sapagkat kailangang ipapatay. Nabigla si Daniel. Mga kapatid, abay si Daniel actually katatapos pa lamang niya dito ng schooling. Tapos sila 10 times na mas matalino sa mga matatalino at pantas sa buong kaharian, and then mamamatay lang kami ng ganito. Ay sabi ni Daniel, wait lang. Wait lang. Bakit naman napakapadalos-dalos ng desisyon ng hari? Ano ang hiniling ni Daniel sa hari? Tandaan niyo mga kapatid, galit na galit ang mahal na hari na Nebuchadnezzar sa panahong ito. Pero nung si Daniel ay humiling, nabigyan siya ng hari ng oras at maipaliwanag niya ang panaginip, ay anong binigay pinagkalooban ba siya ni Nebuchadnezzar? Yes. Mga kapatid, isipin nyo na lang. Galit na galit ang hari, ipapatay ang mga wise men. Pero nung si Daniel ay humarap sa mahal na hari, siya'y binigyan ng pagkakataon. Makikita natin dito mga kapatid, doon sa Daniel 2, ay makikita natin kung papaanong si Daniel ay nakipag-usap. Ang sabi, sa verse siya'y sumagot at nagsabi kay Ariok ang punong kawal ng hari, bakit nagkagay pinatala sa... Ayan.
Pero sa verse, sabi doon sa English, with tactfulness, meron siyang, alam niyo po ba yung tactfulness? Yung pagpili ng salita. Yung pag-isip ng mga salita kung bago mo sabihin. Alam niyo, makikita natin dito, si Daniel, bakit siya binigyan ng panahon ng hari? Samantalang yung kanyang mga mga pantas sa kaharian ay hindi pinagbigyan. Bakit pinagbigyan si Daniel ng hari? Maring binigyan siya ng favor ng Panginoon sa harapan ni Nebuchadnezzar, at makikita natin na si Daniel ay mayroong maingat at magaling na pagpili ng pananalita. Alam niyo, napakahalaga mga kapatid ang pagpili ng mga pananalita kapag ikaw ay nakikipag-usap. Napakahalaga nito mga kapatid. Sometimes it will cost you life and death. Yung iba sa pamagitan ng pagsalita nababaril eh. Pero dito kay Daniel, humiling siya na bigyan ng hari ng oras, pinagbigyan siya dahil siya ay mayroong magaling na pagpili ng pananalita. Yan ngayon mga kapatid. Nang siya bigyan ng Panginoon, ng hari, ng pagkakataon, ano ang kanyang ginawa? Ano ang unang ginawa ni Daniel, mga kapatid? Nanalangin. Nanalangin. Ipinaalam niya ang mga bagay kina Misael, Azaria, at Hananaya. Mga kapatid, isang bagay ang napakahalaga na nakita ko dito ay ang support ng mga kaibigan. Ano niyo po mga kapatid? Pumunta siya doon siguro, sama-sama sila siguro doon. Sa isang tahanan o maring iba man ang tahanan, pero pumunta nung bigyan siya ng pagkakataon. Una niyang pinuntahan ng kanyang mga kaibigan? Nagpapakita na mahalaga ang suporta ng community, ng mga kaibigan, moral support. Sa mga ganitong crisis. Tayo po ba mga kapatid ay tunay na kaibigan kapag dumarating ang crisis sa buhay ng ating mga kaibigan? Kaya napakahalaga mga kapatid na ikaw ay pumili ng mga kaibigan na magiging suporta mo in times of crisis, na mananalangin na kasama mo in time of crisis. At anong sabi niya? Na sila'y humiling ng awa sa Diyos ng langit na ipaalam sa kanila ang hiwaga o ang lihim ng panaginip ng hari. First thing dito mga kapatid, Daniel acknowledged that only God can give, o tanging ang Diyos ang makapagbibigay ng paliwanag o karunungan upang maipaliwanag ang panaginip. So, ngayon, kailan ipinaalam ng Diyos kay Daniel ang panaginip? Sa Daniel 2 verse 19 ay sa pangitain sa gabi. Napakabilis sumagot ng Diyos sa panalangin. Kapag tayo ay mayroong mga katanungan na magumugulo sa ating mga kapatid, at it seems that people are katulad ni Nebuchadnezzar, people are failing us. Si Nebuchadnezzar nung siya ay in times of crisis, wala siyang ibang alam na puntahan kundi yung kanyang mga tinatawag nating mga wise men, mga kanyang mga advisors. Pero these advisors are just men. Anong pagkakaiba ni Nebuchadnezzar at ni Daniel? Si Nebuchadnezzar, meron siyang mga advisors na mga nakarely o sila'y sumasandal sa karunungan ng tao na hindi makapagpapaliwanag ng mga bagay na hiwaga na ganito. So, in times of crisis, doon siya pumupunta at sila'y walang magawa. People sometimes can fail us, but God will never leave us. Daniel knew, alam ni Daniel kung kanino siya pupunta o kung kanino siya hihiling o kung kanino sila tatawag in times of crisis like this. And anong sabi doon? Pagkatapos niya manalangin, siya ay
natulog. Imagine nyo mga kapatid. Pag nandun sa time ng crisis na gano'n, pagkatapos mo manalangin, makakatulog ka pa ba? Kasi kapag hindi binigay sa kanya ang ano, ang paliwanag ng panaginip, anong mangyayari sa kanila? Mamatay. But Daniel, they still nakatulog pa rin siya. That gives us ano po, ano na si Daniel ay may tiwala sa Panginoon na ihahayag sa kanya ng Panginoon ang panaginip. That's why he can sleep. Kaya siya ay makakatulog ng mahimbing because he trusts God. That God can, ano po, na ang Diyos ay makapagpapahayag ng mga hiwaga na gaya ng ganito. But Nabukadnezar, ano sabi diyan? Hindi siya makatulog. Di ba? Yung panaginip ano sa kanyang isip, hindi siya makatulog. But Daniel can sleep. Di ba? Si Nabukadnezar nagsabi na ipapatay. Siya ang nagpapapatay, but he cannot sleep. But Daniel, ang sabi sila ipapatayin kapag hindi na ipaliwanag ang panaginip, but he can sleep soundly. Ano mga kapatid ang sinasabi nito sa atin? Kapag nasa atin ang Panginoon, if we trust God, we can have peace in our lives. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay natin. We can sleep soundly. Ano po? If we trust God. So ipinahayag ng Panginoon ang panaginip kay Daniel. Ngayon, pagkatapos na ipahayag kay Daniel ang panaginip, anong ginawa ni Daniel? Pinuri niya at pinasalamatan ang Diyos. Hindi siya nagano na, yes, nakuha ko naman ng punta na kaagad siya sa hari at papaliwanag. No? Hindi mga kapatid. Una niyang ibinalik ang papuri at pagpasalamat sa Diyos. Pag minsan tayo mga kapatid, hiling lang tayo ng hiling. Mga kapatid, pag natanggap na natin, limot na natin yung pagpapasalamat na part. Hindi po ba? Totoo, hindi. Hiling Totoo. tayo. Panginoon, ibigay mo sa akin ng ganun. Pagkatapos binigay sa atin ng Panginoon, wala na. Pero si Daniel, iba mga kapatid. Pagkabigay-bigay sa kanya ng Panginoon, ang una niyang ginawa ay ibalik ang papuri at magpasalamat sa Panginoon. At sa kanyang pagpapasalamat, sa kanyang pagpupuri sa Panginoon ay may sinabi siyang 7 bagay na tumutukoy sa Diyos. Ano po? Nang ipahayag sa kanya ang panaginip ni Haring Nabukadnezar. Una, yun po yung mababasa natin ang ay sa Daniel 2 verse 21 to 22. Una, kanyang binabago ang Diyos. Ano po? Binabago ng Diyos ang mga panahon at mga kapanahonan. Ang ibig sabihin nun, ang Panginoon ang may hawak sa mga events ng mga nangyayari sa history. Pangalawa, siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Ang Diyos pa rin ang nagpokontrol, mga kapatid. Pangatlo, siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong. He gives wisdom to the wise. Sa Diyos lamang nanggagaling, mga kapatid, ang karunungan. Siya ang pinagmumulan ng tunay na karunungan. Ika-4, knowledge, nagbibigay ng karunungan doon o katalinuhan doon sa mga may pangunawa. Pang-5, siya ay nagbibigay ng malalim, nagbibigay ng mga paliwanag sa mga lihim, mga bagay na lihim. Ibig sabihin yung mga secret things, yung mga out of this world. Ano kung pag sinabi nating out of this world, mga kapatid? Mga bagay na hindi may papaliwanag or supernatural. Ano po? O yung hindi mga bagay na maipaliliwanag ng siyensya. Kapag yan ay lampas na hindi na maipapaliwanag ng science, that supernatural na, miracle na, o mystery na, ang Diyos ang nagbibigay. Ano po ng paliwanag? Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman. Ibig sabihin yun nga, yung mga bagay na hindi kayang maabot ng isip ng tao ay alam ng Diyos. At ang liwanag ay tumatahang kasama niya. God is God of light. He
Walang lihim sa palibot ng Diyos. Walang lihim sa Kanya. Lahat ay alam niya. Di ba? Ating pinag-aralan doon po sa mga nag-ano dito sa Bible Friends na ang Diyos ay omniscient. Ano ibig sabihin ng omniscient? Nalalaman niya lahat. Maging ngayon, maging kahapon, at maging mangyayari bukas ay alam niya. Alam niya lahat. Ano po? Ngayon, anong pinupunto nito mga kapatid sa atin? Ano itinuturo nito sa atin? Tungkol sa mga sinabi ni Daniel. Ang Diyos ang may hawak sa mga kaganapan, sa mga kasaysayan ng sanlibutan o mga ginagawa ng tao. God is in control. Amen mga kapatid. Kapag ito ay kapag aking iniisip mga kapatid, can I give full control to God? Can I give full control to my life? May bibigay ko bang full control sa Panginoon? Yes, mga kapatid. Hawak niya lahat ng kasaysayan ng sanlibutan mula nung nakaraan, ngayon, at hanggang sa hinaharap. And ano po, ang kanyang pawakasan na ibinibigay ay ano po, ang pagtatagumpay. He knows. Kaya nga sa Jeremiah 29:11, ano po, kaya nga, uh, I know the plan I have for you. Alam ko ang plano ko sa buhay mo. And God is still in control, mga kapatid. Kapag ang buhay natin sometimes is like parang is not in control. Pag may mga bagay nangyayari sa buhay natin na out of control, can we trust God with our life? Yes, mga kapatid. We can trust Him with our life because God is in control. He controls all the worlds in the universe. Ibig sabihin, mga planeta, mga bituin sa langit, lahat ng yan ay gumagalaw, and that is gumagalaw sa kanyang mga kamay. God is in control. Imagine nyo ang earth na umiikot sa araw at ang buwan na umiikot sa earth na nagpapaikot-ikot sa napakalawak na universe. He control all those things. Hindi ba niya kayang i-control ang aking buhay? God is in control, mga kapatid. Ano ang kahilingan ni Daniel kay Ariok? Na huwag patayin ang mga pantas. Ngayon mga kapatid, kung ikaw si Daniel, anong pakialam ko dun sa mga pantas ng Babylonia? Di ba? But tingnan natin mga kapatid, pumasok si Daniel sa Babylonia bilang bihag para maging isang, sabi ko nga, na kahapon, nung nakaraan na bilang maging eunuch. Sabi, hindi na siya pwedeng mag-asawa. Ano po? Imagine yun. And si Daniel ay may lahat ng katuwiran. He has all the reason para maging bitter. Pero sa halip mga kapatid, nung ipapapatay ni Haring Nebuchadnezzar ang lahat ng mga pantas sa buong Babylonia. Pag ako, di ba, ako'y Hudyo. Di ba? Anong pakialam ko diyan? Hindi ko naman yan mga kapananampalataya, mga hindi naman naniniwala sa Diyos. So, okay lang naman patayin yan ng hari. O, sige, patayin niya na yan. Basta ako, papaliwanag ko ang panaginip sa hari, iligtas niyo lang ako at yung aking mga kaibigan, patayin niyo na sila. Pero si Daniel ay ano po? Hindi. God, ipinakita dito mga kapatid, na yung karakter ng Diyos ay na kay Daniel. Yung concern sa tao, maging sino man sila. Di ba? Pag minsan tayo ay ang Panginoon ay meron siyang concern, meron siyang ang pagmamahal sa lahat ng tao. Ganon din si Daniel dahil siya ay mayroong malapit na relasyon kay Kristo, mayroon silang parehong karakter. Ano po? Ang sabi ni Daniel, wag yung patayin ang mga ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang panaginip. Alam niyo mga kapatid, if you are kapag ikaw ay nasa Panginoon, God can use you to be a blessing to other people. Yes, you cannot help it, but to be a blessing to other people.
Sino man yan, mga kapatid, hindi namimili ang Panginoon. You can be a blessing to an atheist. You can be a blessing. God can use you. God can use us to become a blessing to people. Kahit man yan ay mga hindi nating kapananampalataya, hindi man yan naniniwala kay Kristo, hindi man yan naniniwala sa Diyos. But God loves everyone. At alam niyo ni Daniel, that's why sinabi niya, huwag niyong papatayin yung mga wise men. Diba? So naging parang tagapagligtas siya doon. Parang naging ano siya. Ayan. Ngayon, kanino? Sorry, ano po, talagang yung pagminsan ako ay nagtatype ng ano ay nagkakamali anino na, pero yun po ay kanino. Kanino ibinigay ni Daniel ang kapurihan sa pagpaliwanag ng panaginip kay Nabukadnezar? Sa Daniel 2:26-30, sinabi ni Daniel na, Hari, narito ako. Ako ang magpapaliwanag. Dahil ako'y matalino. Yun po ba ang sabi ni Daniel? Hindi. Mga kapatid, kung si Daniel lamang, ako si Daniel, di ba, pagkakataon ko na yun, pagkakataon ko na yun, na ma-promote. Hindi ba? Kung ako si Daniel, pagkakataon ko na to para ako'y ma-promote. Para ako'y makilala sa Babylonia, para ako'y makilala ng hari. Para ako'y ma-promote, o baka ako'y bigyan ng hari ng premyo, o bigay sa akin ng hari ang kalahati ng kaharian. Di ba? Yung bang iniisip ni Daniel, mga kapatid? Napakadaling maging reality, mga kapatid. Reality talk. Sa ibang mga tao, sasabihin na nila na, mahal na hari, ako'y papaliwanag ng panaginip mo, pero kapalit? Hindi ba? Pero mga kapatid, si Daniel hindi ganon. Hindi ganon. Meron siyang kapakumbabaan at ang kapurihan ay ibinigay niya walang iba kundi sa Diyos ang kataas-taasan. Mga kapatid. He gave the glory kung kanino karapat dapat na ibigay. Ano po? Ni Daniel ay mahal na hari, walang makakapagpaliwanag ng iyong panaginip, pero may Diyos. Ang iyong mga wise men, hindi, pero may Diyos. Alam niyo ang maganda doon? Sinabi niya na yung mga wise men ay hindi makakapagpaliwanag, nilampasan niya yung sarili niya, itinuro niya sino? Si Nabukadnezar sa tunay na Diyos. Mga kapatid, kapag tayo ay nagsishare ng pabalita, nagsishare tayo ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos, we are eclipsed. Pag minsan ang nangyayari ay tinuturo natin sila sa ating sarili, tingnan nyo ako, ganito, ganito. Mali, mga kapatid. We are just, tayo ay kasangkapan lang. Kailangan lalampasan yung ating sarili at ituturo natin sila sa tunay na makapagbibigay ng buhay, ng pag-ibig at kaligtasan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, ang Diyos. Ano po? So mga kapatid, ayan, nakita natin na si Daniel ay hindi niya kinuha yung glory, 'di ba? Yung kanyang humility, yung kanyang kapakumbabaan ay nakita natin doon. Yan, ang panaginip at ang paliwanag. Ano ang sabi ni Daniel na nakita ng hari sa panaginip? Yan. Sabi ni Daniel sa Daniel 2:31, mahal na hari. Yan ito ha. Daniel 2:31. Basahin ko. Gusto ko lang itong bigyan ng ano. O ikaw hari, nakakita at narito ang isang malaking verse 30. Basahin natin ang verse 30. Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito hindi nahayag sa akin dahil sa anumang karunungan na tamo ko higit sinuang, kundi upang may ipaninaw sa hari ang kahulugan upang iyong malaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. Ikaw, o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Larawang ito makapangyarihan at kaniyang kakinangan at mainam ay tumatayo sa harap mo at ang anyo na yaoy kilabot. Ano sa tingin nyo ang reaksyon
ni Haring Nabukadnezar nung marinig niya ito? Na-imagine ko lang yung mukha ni Nabukadnezar. Natakot. Natakot? Diba? Nakuha kaya ni Daniel yung atensyon ni Nabukadnezar? Siguro sa si Nabukadnezar ito nga yun Parang, wow, ito nga yung napanaginipan ko. Yan nga yung napanaginipan ko. Di ba? Ngayon mga kapatid, from being, sabi ko nga kanina, parang ang Diyos ng Israel ay natalo ng Diyos ng Babylonia. Ngayon pinapakita ng Diyos kay Nebuchadnezzar, no, I will show you that I am the true God. Nababalik rin ng Panginoon ang sitwasyon that God will show Himself na na siya ang tunay na Diyos. The test is this, mga kapatid. Ito ang test. If your God is a real God, kung ang iyong mga Diyos ay tunay na Diyos, hayaan mo silang magpahayag ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Kaya sa Isaiah 64, mga kapatid, sinabi, I am the only and one true God. I declare things before it happen. Ano yung sukatan? Kung bakit siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos? Because sinasabi niya ang mga bagay, pinapahayag niya ang mga bagay bago pa man ito mangyari. Siya lamang ang Diyos. Siya lamang ang makapagagawa sapagkat ang ibang mga Diyos ay lahat ay mga Diyos-Diyosan. At yun ang sinasabi ng Panginoon kay Nabukadnezar ngayon. Nagpapakilala ang Diyos sa kanya na, Nabukadnezar, may I have your attention, please? Ano po? At nakuha siguro sinabi pa lang ni Daniel, ito yung larawang ito. Oo nga, yan nga yung aking yung panaginip ko. Isang dakilang larawan. Mga kapatid, bakit isang dakilang larawan? Sa panahon nung panahon ng Babylonia, familiar sila sa larawan because they worship idols. Ano po? Kanilang sinasamba ay mga idols o mga larawan. Ngayon sinabi ng Panginoon, ganito ang gagawin ko sa inyong mga idols at sa inyong mga 'di ba? Anong kanyang nakita? Anong larawan ito? Anong mga element na bumubuo sa larawan? Atin pong binibilisan na sapagkat nandito na tayo, expressway na ulit ito, mga kapatid, ha? Kaya inyo pong tatandaan yung mga verses at pwede niyan mambasahin sa Biblia. Ano po? Ngayon, ang ulo ay ginto. Yan. Ang dibdib at mga braso ay silver o pilak. Ang tiyan ay ano po? At yung hita ay tanso. Ano yung tanso? Yung kumbaga ay bronze sa English. At ang mga binti ay ano po? Bakal. At ang mga paa ay mga bakal at putik na pinaghalo. Anong ibig sabihin nito, Brother Riel? Ngayon, sabi natin mga kapatid, isang sikreto para maunawaan natin ang Biblia ay ano po? We have to interpret the Bible through the Bible. Hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag sa kanyang sarili. At ang kagandahan dito sa Daniel 2, mga kapatid, mismong ang Diyos, pinaliwanag niya sa pamamagitan ni Daniel kung ano ibig sabihin nito. Ngayon, pagkatapos mga kapatid, na makita na yung larawan na yun, ano pang nangyari? Mayroong bato sa Daniel 2 verse 34. Anong nangyari sa bato? Nakita ito'y natipak mula sa isang bundok, pero walang tao na nagtipak. Ito ay natural. Kumbaga hindi gawa ng tao. Itong bato na ito ay natipak at tumama sa paa ng larawan at ang larawan ay napulbos at tinangay ng hangin at walang natira. Pero anong nangyari sa bato? Ito ay naging isang malaking bundok at pinuno ang buong mundo. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Anong ibig sabihin nito, Brother Riel?
Yan, tinamaan niya ang larawan, tinamaan nito ang larawan at pinulbos. Okay? Okay. So nakita natin mga kapatid. Ito yung pinaliwanag ko sa inyo. Ano po? Sa Daniel 2:34 at 35. Ayan. Walang natira sa larawan. Talagang pinulbos. Ayan. Anong nangyari sa bato pagkatapos itong tamaan ng larawan? Naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Pag-aaralan natin mga kapatid, anong ibig sabihin ng mga simbolong ito? Ang Biblia din, mga kapatid, ang magbibigay ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Daniel mismo kay Haring Nabukadnezar kung anong ibig sabihin ng mga bagay na ito. Si Daniel at ang Diyos ang nagpaliwanag kay Haring Nabukadnezar sapagkat ginamit lang ng Diyos si Daniel para ipaliwanag kay Nabukadnezar ano ang ibig sabihin nito. Ito mga kapatid ay tinatawag nating outline prophecy. Ipinakita ng Diyos kay Haring Nabukadnezar kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ano po? Ano ang sinisimboluhan ng ulong ginto? Sa Daniel 2:37-38, ano po ang sinisimboluhan ng ulong ginto? Ang kaharian ni Nebuchadnezzar. Babylonia. Ang Babylonia. Mga kapatid, isipin nyo, si Haring Nabukadnezar, mga kapatid, ang hari ng Babylonia, ang kaharian ng Babylonia, ang pinaka, it's the most beautiful and powerful empire during that time. Kung isipin natin ngayon, para siyang Amerika, siyang pinakamalakas na kapangyarihan o kaharian sa buong mundo noong panahon ng ancient Babylon. Ngayon mga kapatid, ang Babylonia ay napakataas ng kanyang mga walls at sila very, very secure. Alam niyo ba na si Haring Nabukadnezar, siya ay ang kanyang, makikita natin yung sa Daniel chapter 4, siya ay may pride. Alam niyo ba ang ginawa na nahukay, nakita ng mga archaeologists sa nahukay sa Iraq, sa dating kinatatayuan ng Babylonia, ng libo-libong mga clay tiles. Alam niyo yung clay tiles? Yung panlagay nila yung mga bricks, panlagay nila sa sahig o sa kalsada. Napakaraming ganon ang may pangalan ni Nabukadnezar. At may nahukay sila doon na nasulat na Nabukadnezar na nakalagay, Babylon, may you prosper forever. Ibig sabihin, anong plano ni Nabukadnezar sa kaharian ng Babylon, sa kanyang kaharian? Ang magpatuloy magpakailanman. So pag nakita niya, hindi bagat ito ang Babylonia na aking itinayo, napakalaking bansa. So bilang hari, ang pagnanais niya, ang kanyang plano sa Babylonia ay ang maging ulo o makapangyarihang imperyo o kaharian sa buong mundo na hindi matatapos magpakailanman. Pero ganun po ba ang nangyari? Alam niyo po ba yung Hanging Garden of Babylon? Yung pinagawa ni Nabukadnezar para sa kanyang asawa na Lebanese. Dahil sa Babylonia, sa Iraq, ay patag. Yung Lebanese niyang asawa ay nalulungkot dahil sa Lebanon ay napakaraming mga bundok. Alam niyo bang si Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng isang tore, isang building, isang parang bundok na nilagyan niya yun ng garden. At yun ay naging isa sa 7 wonders of the ancient world. Ganon kayaman at ganon kakapangyarihan si Haring Nabukadnezar ng panahon yun. Kaya maunawaan natin ang Babylonia ay tama lang na talagang representahan ng ulong ginto. Very powerful at very rich empire. Pero nanatili ba ang Babylonia? Ang Babylonia ay naghari noong 606 BC, panahon ni Daniel. First year ni Daniel, mga kapatid, sa 601 BC. Hanggang 538 BC. Halos kulang-kulang 100 taon ang kulang-kulang 100 taon ang paghahari
ng Babylonia. Nanatili ba ang Babylonia? Hindi po, mga kapatid. Ang ikalawang, sa verse Daniel 2:39, ang ikalawang kaharian ay walang iba kundi ang Medo-Persia na sinisimboluhan ng silver. Sa pamamagitan ni Cyrus. Sa Daniel 5, mga kapatid, mababasa natin ang kasaysayan ng pagbagsak ng Babylonia. Habang ang apo ni Nebuchadnezzar ay nagpaparty at kanyang dinungisan ang mga bagay na banal ng templo, ay pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. During that night din ay nilusob at pinasok at sinakop ng Medo-Persia ang kaharian ng Babylonia. At yun ay nangyari at iyon ay inihula sa aklat ng Isaiah. Si Cyrus ay pinangalanan ng Panginoon sa aklat ng Isaiah na siyang magpapalaya sa kanyang bayan mula sa Babylonia. Yun ay sinulat ni Isaiah 100 years before si Cyrus ipanganak, pero siya ay pinangalanan na sa aklat ng Isaiah. Ganun ang Panginoon. Maging pangalan, He knows you by your name. Bago ka pa man ipanganak, alam ng Panginoon na mangyayari. Nangyari dahil ang Babylonia ay very secure. Alam nila na ang Medo-Persia ay nasa labas at naghihintay at sila ay handang lusubin. Pero anong ginawa ng mga Babylonian? They party. Sila ay very secure sa loob. Alam niyo ang ginagawa nila? Umakyat sila dun sa bakod. Tinatapunan nila ng tinapay yung mga Persians. Oy, baka kayo nagugutom dyan. Ganon kayabang ang Babylonia. Pero sila ay pinabagsak ng Medo-Persia. Yan yung Mene Tekel o Parsin. Yan yung isinulat sa pader. Pag-aaralan po natin yan pagdating natin sa Daniel 5. At nang gabi ding yun, sinakop sila, nilusob sila. Ang ginawa ni Cyrus, tinuyo niya ang Euphrates River na dumadaan sa ilalim sa gitna mismo ng Babylonia. At nung bumaba na ang tubig, doon sila dumaan sa ilog papasok ng Babylonia. At doon nasakop ng mga Persian ang Babylonia sa pangunguna ni Cyrus. Ayan. Yan po ang Medo-Persia. At ang Medo-Persia ay naghari mula 538 to 331 BC. Nasa 200 years. Kulang 200 years. Mahigit 200 years. Hindi ko alam kung aanin nyo. Yan po ay 538 minus 331. Yan. Ganun taon naghari ang Medo-Persia. Ngayon, pagkatapos Persia ba, brother yan, naniniwala kay God? sa Ang taga-Persia, naniniwala kay God? Kay God? ang Yung Persians, taga-Persia. hindi. Ang Persians, hindi sila naniniwala sa tunay na Diyos. But ginamit ng Panginoon ang mga Persians, ang Medo-Persia, para pabagsakin o para parusahan ang Babylonia. Gaya ng ginawa niya sa Israel nung kanyang ipasakop. Ang Israel sa mga taga-Babylonian. Ganon din ang ginawa ng Panginoon sa Babylonia. At ang Medo-Persia nung masakop ng Medo-Persia ang Babylonia, ang Medo-Persia ay mayroong yung si Cyrus, mga kapatid, ay niniwala siya doon sa freedom of religion. Yun ang kanyang na ang bawat tao ay may karapatan na sumamba sa kanyang sariling Diyos. Kaya nung masakop ng Medo-Persia ang Babylonia, kanyang inutusan na ang mga Hudyo ay bumalik sa Israel, dito sa Judea, at itayo muli ang templo at ang Jerusalem. Gaya ng sinabi ng Diyos sa aklat ng Isaiah, yun ay isinulat ni Isaiah 140 years bago mangyari yung bagay na yun. Kaya yan ang Diyos natin pinaglilingkuran. Siya ang sabi nga ni Daniel, siya ay nag-aalis, siya ay naglalagay ng hari at binabago ang mga panahon at kapanahunan. Ayan. Anong metal ang nagre-representa sa sumunod na kaharian
Sa Medo-Persia, ano yung ikatlong metal? Ito ay ang tanso. Ano po? Tanso. Yung tiyan at saka yung Thai na tanso. Na sino ang sinisimboluhan nun? Anong bansa? Ang Greece. Makikita natin ang Greece na binanggit sa Daniel sa Revelation 8. Ano po? Sa Revelation 8 makikita natin ang Greece. At alam natin na yan ang sumunod sa Medo-Persia sapagkat alam natin na sino ang nagsakop sa Persia, sa Persian. Ano po? Sa imperyo ng Persian. Walang iba kundi ang Macedonian o Greece. Galing siya sa Greece. O Greeks na hari na sino po? Si Alexander the Great. Si Alexander the Great. Si Alexander the Great sa loob ng 10 taon ay kanyang ano po, sinakop ang pinakamalaking part ng known world ng panahon nun kasama ang Persia. Kaya bumagsak ang Persia sa kamay ni Alexander the Great, ang Greece, ano po, ang naging world empire. Sumunod, yung ikatlong world empire ng panahon na yun, mula 331 BC hanggang 186 BC. Si Alexander the Great, mga kapatid, siya ay naging hari ay 19 years old, kung hindi ako nagkakamali, 20 years old. Siya po ay namatay ay 33 or 32. Sa loob ng taon na yun, nasakop niya. Imagine niyo, ako ay 33. 33. Si Alexander the Great, nung aking malapit na siya mamatay nung edad ko. Ano po? At siya ay hari na ng buong empire. Mula Asia, Africa, Europe, ano po? Siya ay hari na. At yun ay hinihula na sa Biblia bago pa man mangyari. Ipinakita na kay Haring Nabukadnezar. Imagine nyo mga kapatid. Ganon ang kapangyarihan ng Panginoon. Yan si Alexander the Great. Ano po? Ayan, ang Greece. Ayan po ang empire ng Greece nung panahon ni Alexander the Great. At pagkatapos nun ay ano pong sabi? Mayroong ano po yung Thai o yung ito binti na bakal. Yung ika-4 na kaharian ay binti na bakal. Yan ay walang iba kundi ang kaharian ng Roma. Alam natin na kaharian ng Roma ang sumunod sapagkat ano po? Alam natin ang kapanahunan ni Kristo ay sila ay sakop ng ng mga Romano. Kaya alam natin na Roma sapagkat ang nagpapako kay Kristo ay sino? Ang nagpako kay Kristo ay mga Roman soldiers. Ang nagpahirap at nagpatay sa kanya Roman soldiers. Si Pontius Pilate ay Roman soldiers. Panahon ni Emperor ang panahon Jesus Emperor. So kalimutan ko ang pangalan. Ano po? Pero ang pagkatapos ng Greece, ang nangyari sa Greece mga kapatid, ang Greece nang mamatay si Alexander the Great, nang mamatay siya, nahati sa 4 ang Greece. Ano po? Mapapag-aralan natin yan sa Revelation 7. Don't worry. Kaya nga po ito ay overview o ito mga kapatid ay yung parang general o yung summary ng foundation ng prophecy sa Daniel. Pero pagdating natin, ito inyong kinakailangang maunawaan para pagdating natin ng 7, pagdating natin 8, 9, ng 10, 11 hanggang 12 ay maunawaan natin yung mga prophecy doon. Sapagkat the same naman, iba lang yung mga symbolism at may mga nadagdag. Ayan. So, ang sumisimbolo, mga kapatid, ang sinisimboluhan ng bakal ng mga binti ay walang iba kundi ang Roma. 68 BC hanggang 476 AD. Ang pinakamatagal mga kapatid, nasa 500 years na naghari ang Roman. At ngayon mga kapatid, kung si Daniel ay nanghuhula lamang nito mga kapatid, kung si Daniel ay nanghuhula lamang, paano sabihin niya pagkatapos mahal na hari ng ika-4 na kaharian ay may ika-5 kaharian na maghahari ka? Hindi mga kapatid Sinabi niyang
exactly kung anong mangyayari sa Roma. Anong nangyari sa Roma, mga kapatid? After ng Roma ba ay may nakatalong kaharian sa Roma? Wala, mga kapatid. Ang nangyari sa Roma ay nasa na ba tayo? Ang nangyari sa Roma ay ano po? Nagkahati-hati. Yan ang Roman Empire ng panahon noon. Gaya ng nasa panaginip ni Haring Nabucodonosor na ang paa ay ano po? Ay clay at bakal. Ang sabi ay hindi magkakalakip sa bawat isa. Magkakahiwa-hiwalay. Ganun ang nangyari, mga kapatid, sa Europa, sa Europe. Ang Europe ngayon, mga kapatid, ay remnant o mga nalabi sa Roman Empire. Walang tumalo sa Roma, kundi ang nangyari sa Roma ay dahil sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang sila ay mismong sa loob na nabulok sila sa loob yung kanilang government at sila ay nagkawatak-watak mula sa loob. Ibig sabihin, nahati ang Roma, nagkahati-hati. At sila yun ang naging Europe ngayon, yung ating modern Europe. Gaya ng 10 daliri ng paa ay nagkahati-hati sa 10 ang Roma. Walang iba, kundi yan, mga kapatid, ay ito. Anglo-Saxon, Franks, Burgundians, Suebi, Visigoths, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Vandals. Yan, mga kapatid, ang mga nalabi sa imperyo ng Roma. Na alam natin, yung Anglo-Saxons ay naging England, Franks ay naging France. Ang Lombards naging ano ba ito? Ang Heruli or Alamani ay naging Germany. Ano po? Yan ang Europe ngayon. Pero, mga kapatid, papaanong nasabi yan? Nasabi yan ni Daniel ng panahon yun, sapagkat galing sa Panginoon ang karunungan. Mga kapatid, halimbawa, lagi ko itong sinasabing halimbawa. Halimbawa, sinabi ko sa inyo, itong mangyayari sa buhay mo bukas. Pagising mo sa umaga, ganito mangyayari. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Sabi mo, Brother Riel, hindi ako maniniwala sa iyo. Pero paano pag halimbawa, sinabi ko, pagising mo bukas ay uulan. Pangalawa ay ang amo mo ay tatawagin ka 3 beses. Tapos pagpunta mo ay ang amo mo ay ganito. Mga kapatid, halimbawa sinabi ko sa inyong 10 bagay na mangyayari sa inyo sa bukas. Mula umaga hanggang hapon. At sabi mo, Brother Riel, hindi ako maniniwala sa iyo. Pero nung magising ka bukas, nangyari yung una, umulan. Pangalawa, nakita mo, tinawag ka ng amo mo 3 beses. Ikatlo, nangyari hanggang ikalima. Halimbawa, sabihin ko na nangyari hanggang ikasyam. Ayon sa sinabi ko. Mga kapatid, maniniwala ba kayo dun sa 10 tanda na sinabi ko sa inyo? Kahit hindi pa nangyayari, kahit parang ang weird ng bagay na sinabi ko sa inyo na sa hapon ay makikita mo ang isang ibon na nagsasalita, ganyan. Pero, mga kapatid, doon throughout your day, nakita niya na lahat ng sinabi ko, yung 9 na tanda na sinabi ko yung nangyari. Paniniwalaan niyo ba yung 10? Paniniwalaan niyo ba yung 10? Paniniwalaan yun. Sapagkat alam niyo na, wow, nangyari yung una. Pangalawa, yung 9 nangyari. Siyempre, paniniwalaan ko yung 10 ay mangyayari. Yung 10 ay mangyayari. Ngayon, mga kapatid, nakita natin, na ang mga bagay na ito nangyari. Si Haring Nabucodonosor ay naandun siya, ang ulong ginto, bumagsak ang Babylonia, Medo-Persia, bumagsak din. 3, kaharian. 4, nangyari, ang Roma ay nagkahati-hati. At makikita natin ngayon, mga kapatid, ang Roma ay tinray. Ang Europe ay tinray nila na magkaisa.
ano po, tinry nilang magkaisa. So nakita natin mga kapatid, Babylon, ulong ginto, Medo-Persia, Greece, Rome, Europe divided. Nakita nila ano po, ito ay tinry nilang magkaisa muli. Hanggang ngayon nga, tinatry nila sa pamamagitan ng binhi ng tao. Makikita natin sa Daniel 2:43. Alam niyo ba na sa Denmark makikita niyo ito, Europe's family tree? Throughout the history, tinry nila mga kapatid na makipag-asawahan. Halimbawa, ako ang hari ng England, makikipag-asawahan ako sa prinsesa ng, makikipagkasal ako sa prinsesa ng France. Ano po? Tapos yung mga anak namin ipapakasal sa prinsesa ng Austria o sa prinsipe ng Austria para magkaisa lamang. Pero nagtagumpay ba sila na pagkaisahin ang Europe? Hanggang ngayon tinatry nila mga kapatid sa pamamagitan ng ano po, ng economic ties, yung tinatawag nating European Union. Pero nagkakaisa ba sila hanggang ngayon? Wala mga kapatid. Last thing na naalam natin na nangyari, ano po, Brexit. Alam niyo yung Brexit? Humiwalay sa European Union ang Great Britain. Hanggang ngayon mga kapatid, hindi sila magkaisa gaya ng sinabi nino po ni Daniel sa Daniel 2. They will not cleave from each other. Hindi sila magkakaisa. Ang daming nagtry sa pamamagitan ng ano po, pagpapakasal. Ang dami rin nagtry sa pamamagitan ng gera. Ano po? Si Charlemagne, si Mussolini ng Italy, ang mga hari, si Napoleon Bonaparte ng France. Tinry niyang pagkaisahin. Alam niyo po ba na si Napoleon Bonaparte ay siya nagpagawa ng coins na 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 gagamitin sa buong Europe. Yun ang plano niya sa buong Europe, magkaroon ng isang pera. Hanggang ngayon, di ba, meron tayong euro. Gusto nilang isang pera, pero hindi pa rin. Tinry nilang pagkaisahin ang Europe, pero hanggang ngayon hindi magkaisa. Gaya ng sinabi ng Biblia. Nang si Napoleon Bonaparte ay matalo, mga kapatid, si Hitler. Alam niyo ba ang plano ni Hitler sa buong Europe? Kaya kanyang gustong sakupin ng buong Europe ay magkaroon ng isang Europe. Ano po? Si Mussolini, si Charlemagne, lahat ng mga taong ito, they tried to unify Europe, but it is impossible. Sapagkat nung matalo si Napoleon Bonaparte sa Waterloo, ang sinabi niya, God is too much for me. Anong ibig sabihin niya? Hindi talaga magkakaisa ang Europe dahil ayon sa ano po sinabi sa Daniel 2. Alam yun ni Napoleon Bonaparte. Kaya sabi niya, God is too much for me. Hindi ko kayang labanan ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, hindi magkakaisa ang Europe. Gusto niyang pagkaisahin ang Europe. Natalo siya sa Waterloo. Ano po? Ngayon, mga kapatid, ano ang sinisimboluhan ng kahariang bato? Yung bato no tumama. Mga kapatid, ito ang good news, mga kapatid. We are now on the feet of clay and iron. Doon sa clay and iron na tayo. Wala tayo doon sa head of gold. Babylonia yun, di ba? Medo-Persia, wala tayo doon. Sa Greece, hindi. Ngayon, nandun na tayo sa feet of iron. Ano na po ang susunod na mangyayari? Nakikita natin, sabi niya, gaya ng iron and clay, mga kapatid, iron and clay. Very unstable yan. Nakikita natin ngayon, mga kapatid, very unstable kung ano-ano nang nangyayari sa buong mundo. Ang ekonomiya, bumabagsak. Ano po, mga sari-saring kalamidad, lindol, bagyo, lahat ng mga kapatid, mga gera nangyayari na sa buong mundo. Nandun na tayo sa iron, dun sa feet of clay and iron. Ano na ang ating hinihintay, mga kapatid? Nangyari na yung ulong ginto, ayon sa sinabi. Dito niya. Nangyari na yung Medo-Persia, ayon sa sinabi ng Biblia. Nangyari na yung Greece. Nangyari na yung Rome. Ngayon, nandun tayo sa divided kingdom. Mga kapatid, ano ang susunod na mangyayari? Sino ang magtatayo ng huling kaharian? Walang iba kundi ang Diyos ng kalangitan. Ang kaharian na itatayo ng Panginoon na mananatili magpakailanman. Mga kapatid, anong gagawin ng Diyos sa mga kaharian sa sanlibutan kapag itinayo niya ang kanyang kaharian? Kanyang wawasaking lubusan. Babaguhin niya ang sanlibutan ito at magtatayo siya ng kaharian na mananatili magpakailanman. Lahat ng kaharian dito sa lupa ay magwawakas. Ngunit ang itatayong kaharian ng Panginoon
ay kahariang mananatili magpakailanman. Napakaganda mga kapatid. Itong bato na ito sa Matthew 25:31-34 ayon sa Biblia ay nirerepresentahan ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kaharian ng Diyos. Ito ang magandang balita mga kapatid. God will establish His kingdom. Pag siya ay dumating mga kapatid, and then sa kaharian yun mga kapatid, there will be no more tears. Wala nang lindol, wala nang cancer, wala nang heart pain, wala nang paghihiwalay ng mga pamilya, wala nang kamatayan, wala nang panambitan, wala nang luha. And that is the good news mga kapatid. Jesus is coming. At ito ang pinupunto ng pag-aaral ng Daniel na ito na mga kapatid upang malaman natin, yes, God is in control and God will establish His kingdom in the end. And this kingdom will last forever. At kung tayo ay magtatapat sa Kanya at mananampalataya sa Kanya mga kapatid, ay inaanyayahan niya tayo na maging citizen o na tayo manirahan sa Kanyang itatayong kaharian na yun mga kapatid. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang may hawak ng kasaysayan ng sanlibutan, mga kapatid. Sapagkat alam niya, mga kapatid, ang kanyang plano para sa inyo at para sa akin. Ngayon sa pagkakaalam, mga kapatid, na ang Diyos ang may hawak sa kasaysayan ng sanlibutan, ang tanong sa atin, nais mo bang ipagkatiwala ang iyong buhay, ang iyong buong buhay sa Kanya? Nais mo ba siyang bigyan ng pagkakataon na siya ang maggabay, siya ang maghawak sa iyong buhay? Yes, mga kapatid. Kaya niyang baguhin ang ating buhay. Kaya niya tayong bigyan ng victory o ng tagumpay sa lahat ng ating mga pinagdadaanan kung bibigyan natin siya ng chance. Yung ba ang pagnanais niyo mga kapatid? Yung ba ang panalangin mo na, Panginoon, nais ko ipasakop sa iyo ang buhay ko. Ngayon, I know my life today is like out of sapagkat I cannot take it to the right direction, and I know you can, and I know you will. Yung po ba ang inyong panalangin? Kung yun ang inyong panalangin, mga kapatid, sa gabing ito, pwede po kayong tumugon ng amen. So, at kung oo ang inyong pong katugunan, nais ko po kayong ipanalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, akin pong hinihiling sa inyo na kayo ang manguna sa aming buhay. Narito ang aming mga kaibigan, mga kapatid na nakasama ko sa pag-aaral. Yes, 1 minute. Seder, Panginoon, akin pong hinihiling na inyong tulungan kami na ipasakop sa inyo ang aming buhay. Na kami, Panginoon, ay magpasakop sa inyo ng lubusan at kami, Panginoon, ay bigyan pagkakataon makasama doon sa inihahandaan niyong langit na bayan sa iyong kaharian na inyong itatayo magpakailanman. Ito po ang aming samot inyong dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.